Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Oy, Lunes na naman po mga bakasyonista. Nagbabalik ko tayo ha. Ngayon po ay ika-21 na ng Abril 2025, Lunes. Sa ulo ng ating mga balita, 3 suspect sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Chinoy at driver nito na aresto na. PNP pinuri naman sa pagkakadakip ng mga suspect utak sa kidnap slate, tinutugis pa. Pagbabalik ng mga bakasyonista sa Metro Manila at iba pang mga karating lugar, tinututukan ng mga otoridad, mabigat na daloy sa trapiko, inaasahan. Mga nakiramay, nagluksa at pumuri sa yumaong superstar na si Nora Honor patuloy na bumubuhos. Unang babaeng spokesperson ng Philippine Coast Guard itinalaga. 31 kaso ng pagkalunog na itala naman ngayong panahon ng Semana Santa. 19 na lugar sa bansa posibleng makaranas ng danger level ng heat index ngayong Lunes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, 19 na lugar sa bansang nagaganib makaranas ng danger level na heat index ngayong Lunes. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, posibleng umabot ng 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan City, Pangasinan. Ganyan din sa Parik, Cagayan. 43 degrees Celsius naman ang tamang init na inaasahan sa Tuguegarao City, Cagayan. Etiaga, Isabela, QB Point sa Subic Bay, Olongapo City, San Ildefonso sa Bulacan at Sangli Point sa Cavite. Naimbag na bigat ka na kayo amin sa ating mga kababayan dyan po sa Ilocos na pudot. Ang mga lugar naman ay inaasahang makakaramdam ng 42 degrees Celsius na heat index ay ang Naiya, Pasay City, Bacnotan, La Union, Casiguran, Aurora, Ambulong, Tanawan, Batangas, San Jose Occidental, Mindoro, Puerto Princesa City sa Palawan, Daet, Camarines Norte, ang Masbate City, Camarines Sur o Pili, Camarines Sur, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Zamboanga City at Zamboanga del Sur. Kahapon sa linggo ng pagkabuhay, nagbabaga sa 47 degrees Celsius ang heat index na naramdaman sa San Ildefonso, Bulacan. 45 degrees naman ang naramdaman sa Apari, Cagayan. Kabilang sa mga lugar na nakaranas din ng danger level ng heat index kahapon, ang Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City, Dagupan City sa Pangasinan, Tuguegarao City, Cagayan, Casiguran, Aurora at QB Point sa Subic Bay, Olongapo City. Magandang umaga Pilipinas. Although kagabi nakaranas tayo ng mga pag-ulan din, medyo may kalakasan yung pag-ulan sa Davao City habang marami ang mga pasaherong nabwisit sa napakagandang serbisyo ng mga airlines natin. Alas 4 ang binili mong ticket, nakarating ka ng Maynila bago mag alas 12 ng hating gabi. Galing DOTR. Sumipa na sa 7 ang bilang ng mga nasawi habang 4 naman ang nawawala makaraan tumaob ang sand carrier na MB Honghai 16 sa Occidental Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, na-retrieve ang pang-7 biktima sa accommodation area ng naturang vessel pasado alas 3 na ng hapon. Sa ngayon, hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan sa nasabing bangkay. Patuloy naman ang ginagawang diving operations ng Coast Guard para matunto ng 4 na crew members na hanggang ngayon ay nananatiling missing. Magugulitang tumaob ang nabanggit na Chinese flag vessel noong pang April 15, lulan ang 13 Pinoy at 12 Chinese na mga tripulante. Itinuturing ng Philippine National Police, partikular na si PNP Chief Romel Marbil, na case-old na ang kaso ng pagdukot at pagpatay sa isang Filipino-Chinese businessman at ang driver nito. Kasunod ito ng pagkakaresto sa 3 suspect sa naturang kaso.
Sinabi ni Marbil, isa itong landmark breakthrough sa pagbibigay diin ng bisa ng PNP sa mabilis na paglutas ng mga karumaldumal na krimen. Tiniyak din ni General Marbil, makakasuhan na ngayong linggo ang mga individual na nasa likod ng naturang krimen. Nanawagan naman ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry para sa mas maigting pang-imbestigasyon at pag-aresto sa natitira pang mga sospek. Pinuri naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Philippine National Police sa mabilis na pag-aresto sa suspect sa brutal na pagpaslang ng isang Chinoy businessman at ang driver nito. Ayon kay Romualdez, ang mabilis na aksyon ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni PNP Chief General Romel Marbil ay pagpapakita ng commitment ng Administrasyong Marcos na agarang magkaloob ng hustisya at pagbibigyan ng proteksyon sa publiko laban sa anumang uri ng krimen. Ayon kay Romualdez, pagpapakita ito na umiiral ang rule of law sa bansa. Nagpasalamat din si Romualdez kay Pangulong Bongbong Marcos sa suporta nito sa PNP. Sinabi ni Romualdez na sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, ang mga kriminal ay tiyak na pananagutin sa batas. Una nang inharap sa media ng PNP ang mga suspect na kinilalang sina Ricardo Austria David, Raymart Katikista at David Tan Liao na ngayon ay nasa kustodiya na ng PNP Anti-Kidnapping Group. Sumuko sa mga otoridad si Liang o Liao na isang Chinese national at inamin din ito ang pagkakasangkot sa naturang krimen. Nakaisa din si Ako Bicol Party List Representative Saldi Co sa mga pumuri na sa accomplishment ito ng Philippine National Police. Sa isang pahayag, sinabi ni Co, presidente ng Party List Coalition Foundation, ang mabilis, maayos at epektibong hakbang ng pulisya sa kaso ng negosyanteng Pinoy ay nagbibigay ng labis na tiwala sa ating pambansang pulisya. Sinabi ni Co na dapat maunawaan ng mga kriminal na hindi sila makatataka sa batas. Partikular na pinuri ng kongresista si PNP Chief General Romel Marbil at ang Anti-Kidnapping Group na dahil sa kanilang decisive action na nagdulot ng hustisya para sa mga nagdadalamhating pamilya. Kinilala rin ang Bicolanong mababatas ang malawak na pagsisikap ng kapulisan sa kanilang dedikasyon at profesionalisto at nagpapalikas din ang tiwala ito sa publiko sa mga nagpapatupad ng batas. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, nakikidalamhati si Senator Amy Marcos sa pagpanaw ng Philippine superstar at national artist na si Nora Honor. Ayon kay Senator Amy, nagdadalamhati ang sambayanan sa paglalagay ng huling kortina sa entablado ng isang pambansang alagad ng sining at haligi sa kasaysayan ng pelikula at telebisyong Pilipino. Binigyan din pa ni Senator Amy, hindi kailangang maging simpleng aktres o hindi kailanman naging simpleng aktres si Nora Honor. Siya ang tinig ng mga walang boses, ang mukha ng mga karaniwang Pilipino at ang kaluluwa ng baing patuloy naghanap ng katotohanan at katarungan at pagkakakilanlan. Sinabi ni Senator Amy na hindi lamang basta pag-arte sa harap ng kamera ang sining ng superstar. Hinamon din niya ang anyo ng sining, itinagay dito at binago ang nagtuluyan ang sektor ng pelikula. Sa looban niya na maraming dekada, ang di malilimutang pagganap, dinaig pa niya ang henerasyon o ang mga henerasyon at nagpagising ng kulturang kamalayan at niyanig ang kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Inalala ni Senator Amy ang pagkakataong nakatrabaho ang batikang aktres sa paggawa ng pelikula niyang Himala sa ilalim ng Experimental Cinema of the Philippines. Bilang Director General noon, nasilayan niya ng Senadora ang lalim ng dedikasyon ni Ate Guy o Nora Honor at ang liwanag ng kanyang talento. Samantala, si Ate B naman na star for all season, umagulgol sa lamay ni Ate Guy. Detalye na balita naman kay Marley Alinio. Marley, good morning. Gising na ang showbiz, Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Tapos na ang laban. Wala nang pag-aagawan pa sa popularity, kasikatan. Napaiyak ng husto ang nag-iisang star for all season sa harap ng bangkay ni Mamagay nang ito ay magtungo sa Heritage Chapel. Well, ganoon na lang daw ang iyak ni Ate B nang makita nitong nakahimlay na ang kanyang kumare na kung ilang dekada na rin niyang nakalaban, nakaagawan sa kasikatan. Tapos na ang rivalry dahil tinapos na ito ng isang kamatayan.
Malungkot na malungkot daw si Ate B nang umalis sa chapel at talagang bumabagsak ang luha nito sa matinding kalungkutan. Hindi lang si Ate B ang nalungkot, maging ang buong Pilipinas dahil ang nag-iisang superstar na si Nora ay isang artistang hindi kailanman mapapantayan dahil sa dami at tataas ng mga narating niya bilang isang alagad ng sining. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Nagpahayag din ng kalungkutan si Senator Bongo sa pagpanaw ng national artist at superstar na si Nora Honor. Nagpaabot din si Senator Go ng pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan, tagahanga ng superstar na kinilala ang kanyang malaking kontribusyon sa pelikula at kultura ng Pilipinas. Si Nora Honor ay kilala sa tawag na Ate Guy. Pumanaw noong Miyerkules Santo, April 16, sa edad na 71. Ayon kay Senator Go, napakabigat sa puso ang pagkawala ni Ate Guy. At sa kanyang mga mata, ramdam mo ang bawat kirot ng ating lipunan. Hindi siya artista lang. Isa siyang institusyon, isang boses para sa matahimik na nakikipaglaban sa buhay. Nagpasalamat din si Senator Go kay Ate Guy sa pag-endorso nito sa kanya bago binawian ng buhay na naging inspirasyon niya para ipagpatuloy ang kanyang advokasya na bisyo ang magserbisyo, isang tapat at may malasakit na pagseserbisyo sa ating mga kababayan. Samantala, sa iba pang kaugnay na balita, pagpano naman ni Ate Guy, hindi pa gaanong nagsisink in sa kanyang mga anak. Detalye na balita mula kay Gorgie Runa. Gorgie, good morning. Kahapon ang huling araw ng pagbukas sa publiko ng burol kay Nora Honor sa Heritage Memorial Park, Taguig. Hanggang alas 4 lang ito ng hapon kaya ang dami pa rin nagdatingan kaya na-extend pa ang pagbukas nito sa publiko. Kinagabihan ay nagdatingan na rin ang mga malalapit na kaibigan at mga katrabaho sa entertainment industry kaya paulit-ulit na nagpapasalamat ang mga anak ng namayapang superstar sa mga nakiramay at tumulong sa kanila. Hanggang ngayong araw na lamang ang burol nito at sa Martes ng umaga ay dadalhin ng kanyang malabi sa Metropolitan Theater para bigyan siya ng State's Necrological Service. Pagkatapos nito ay ililibing siya sa libingan ng mga bayani at bibigyan ito ng state funeral dahil siya ay National Artist for Film and Broadcast Arts. Ang sabi pa ng isang anak ni Nora na si Matet De Leon, hindi pa raw gaano nagsisink in sa kanila ang lungkot sa pagpano ng kanilang ina dahil sa marami pa silang nakakasalamuhang mga nakikiramay. Pero alam daw nilang pagkatapos ito ay doon na papasok ang sobrang lungkot na ma-realize nilang hindi na nila makakasama ang kanilang ina. Dahil sa pagpano ng kanilang ina ay lalo raw silang naging malapit na magkapatid at lalo silang nagmamahalan dahil iyon naman daw ang laging sinasabi ni Nora sa kanila na huwag silang magbitaw, patuloy silang magmahalan. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Matet De Leon. Siyempre nagbabayad sa amin si Mami. Diba, nanay siyang nanay namin. Nanay namin siya kahit anong sabihin ng mga tao na anong issue naman. Oo. Iyan ang pahayag ni Matet De Leon. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Malungkot ho talaga mga developments kaya dapat pasahin muna natin ang ating mga kababayan. Umaga, Pilipinas! At para kayo ay sumaya, eto muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 9,000 pesos. Mahiwagang tunog! Ano yan? Ano yung ating mahiwagang tunog? Sabi ko nga ho sa inyo, yung isang item na hinahanap natin ay ginagamit sa construction, may mga butas gawa sa metal. Yung pangalawang item, dating inimbento para sa mga babae, pero mas marami na ngayon ang gumagamit ng mga lalaki. Ayan ha. Gamit na rin. Hindi. Baliktad pala. Dating gamit, inimbento para sa mga lalaki, pero ngayon mas gamit na ng mga babae. Baliktad pala yan, ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagtatext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Ayan ha, again, ang paalala ho namin sa inyo, sundin ho ninyo ng istrikto yung pong
format. Tsaka dapat isang beses lang ho kayo sasagot. Okay? Para hindi ho masayang ang inyong sagot. Yan, ha? Kala niya sasabihin ko na dapat sa party list election. Mahaba yun, 150 plus yun. Puntahan nyo na kagad ang likurang bahagi ng balota. Hanapin nyo na kagad ang inyong napupusuang party list. Halimbawa, number 72, ang komadrona. I-shade nyo yun pagkatapos lumipat na kayo sa harap para hindi humasayang ang inyong boto. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, sa may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho ba Italian sa germs sa katawan nila para labanan ang may araw at may pawis gamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman, recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis sa Charles Yu, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malansakit, sulit na sulit. Paano ka lang pagsasabatas ng salamat na Excellence Award for Leadership? Ipinasa naman ng BTA Parliament. Tala ng balita mula kay Jun Dimakuta, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Naipasa na sa BTA Parliament ang BTA Bill No. 355 o ang panukalang taunang Seal Act of 2025 ng BARM na ipinasa ni BTA lawmaker MP Attorney Nagibs Narimbo bilang primary author. Co-author naman ang 5 pang regional lawmakers sa katauhan ni na MPs Amir Zakaria Rakim, Rashdi Ajong, Abdullah Hashim, Romeo Sema at Alira Karim Munder. Nabatid ang award na ito ay una nang inistablisa ni Attorney Narimbo sa mga top-performing chief executives noong taong 2020 habang ginagampanan niya ang pagiging MILG Bar Minister. Ayon kay Attorney Narimbo, ang bill na ito ay sa layuning mabigyang karangalan ang mga deserving top-performing local leaders ng BARM na nakabatay sa moral governance, accountable leadership, participatory leadership at service-oriented leadership. Isa din sa layunin ng bill ay ang makagawa ng Seal Endowment Fund na kabilang sa disenyo ng Sharia-compliant investment fund upang masigurong mapanatili at tuloy-tuloy ang financing para sa incentives na tatanggapin ng mga awardees taon-taon kabilang na ang pagbibigay ng gold medal. Ang Seal Award ay hinango ni MP Attorney Narimbo sa yumaong si Ustadz Hashim Salamat, ang founder ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Sa sandaling magiging ganap ng batas ang panukalang batas na ito, inaasahang magiging aware sa mas mataas na antas ng public service ang government employees ng Bangsamoro Region. Mula sa Cotabato City, Bangsamoro Region, RH19, Jun Dimakutak. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Oy, magandang umaga ho sa mga taga North Cotabato at magandang umaga ho sa mga taga Pigkawayan. Oo, habang tayo nasa Mount Apo nung Holy Week, may bumati sa atin na isang taga Pigkawayan dyan po sa North Cotabato. May buntag po sa mga tigpaminaw nato sa Kidapawan City, may ngagaan sa mga kuturan sa Negros. Mayapang kay kayungan sa mga taga San Fernando, Pampanga. Magandang umaga din po sa mga taga Calamba, Laguna. At magandang umaga sa mga taga Bulacan at sa mga taga Santa Maria, Laguna. At syempre, huwag natin kalibutan si Evan Langang na hindi pa rin natutulog sa mga oras na ito dyan sa Las Vegas, Nevada. Maganda umaga, Pilipinas! Inasanaya naman sa bayan ng Guagua ang bagong Pampanga Dialysis Center na naglalayong maghatid ng libreng serbisyong medikal sa mga Kapampangan sa pamamagitan ng tulong ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Mahigit sa 90 million pesos ang inalaan ng PAGCOR sa pagbili ng 40 dialysis machine at isang CT scan unit na inaasahang magpapagaan sa gastusin ng mga pasyenteng Kapampangan na kailangan sumailalim sa regular na dialysis. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Al Tenco, ang pagbubukas ng pasilidad ay patunay ng malasakit ang pamahalaan sa mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga dumaranas na matinding karamdaman. Pinuri din ni Tenco ang mga health officers at mga health workers na nasa likod ng operasyon ng pasilidad na tinawag niyang Nation's True Heroes dahil sa kanilang dedikasyon at malasakit sa kapwa. Sinabi pa niya na itong proyekto ay tumutugon sa layunin ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos na mapabuti ang serbisyong pangkalusugan sa mga lugar na higit na nangangailangan. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasasalamat si Pampanga Governor Dennis Pineda sa PAGCOR at sa iba pang katuwang sa naturang proyekto. 22 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Higit sa 5.7 million pesos na laga ng illegal drugs na samsam. 2 drug personalities ang natimbog naman sa Baguio City at Benguet.
Detalye na balita mula kay RH41, Romy Gonzalez, na imbag na bigat, Romy. Lalo ang pinag-ibayan ng Cordillera PNP ang kanilang hindi natitinig na kampanya laban sa illegal na drug activity sa Cordillera. Sa pinakahuling operasyon, nasamsam nila ang higit 5.7 milyong pisong halaga ng illegal na droga at nadakip ang 2 drug personality sa Benguet at Baguio City. Sa Benguet na diskubre ng mga operating troops ang 8 plantasyon ng marijuana sa Kibungan at Bacon, Benguet. Nagresulta ito sa pagkakawasak ng 15,100 fully grown marijuana plants at 22,800 gramo ng tuyong daon na marijuana na may kabong halaga na 5,756,000 pesos. Aktibong ipinipursige ng Cordillera PNP ang investigasyon para matukoy ang karagdagang taniman ng marijuana sa mga kalapit na pook at mapanagot ang mga individual na sangkot sa illegal na drug activities. Samantala sa Baguio City, natiklo ang mag-live-in partner na 43 anyos na lalaking high-value individual at 36 anyos na babaeng street-level individual sa ikinasang bypass operation sa Barangay Bakaking Central ng makagawad ng PNP at PDEA. Sasampan sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. To CRH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just take Gina. Target naman ng Department of Transportation na isulong sa susunod na Kongreso ang pagtatatag ng Philippine Transportation Safety Board. Kasunod dito ng mga napaulat na aircraft issue na kinasasangkutan ng ilang local airlines sa bansa. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang PTSB ay isang independent body na mangangasiwa sa pag-iimbestiga sa mga transport-related accident sa layong itaas ang mobility standards. Sinabi pa ni Dizon, humingi na rin siya ng tulong mula kay US Ambassador Mary Kay Carlson para sa epektibong paglikha ng PTSB. Alinsunod sa National Transportation Safety Board naman ng Estados Unidos. Magugunita na noong Abril 10, nag-emergency landing sa Japan ang isang flight ng PAL patungong Los Angeles, California makaraang ma-detect ang isang usok mula sa air conditioning unit ng naturang eroplano. Ako, Secretary Dizon, sana maimbestigahan nyo rin yung parang whimsical. Sa tingin ko, breach of contract na yung ginagawa na yun ng mga airline, lalong-lalo na ang PAL eh. Ang kinuha mong ticket at binayaran mo, 4:00 ng hapon. Tapos sasabihan ka na dahil daw yata sa overbooking, kinakailangang ilipat ka ng ibang oras. Baka naman nakakita ng ganong klase ho ng katarantaduhan, di ba? Tapos madidelay pa. Dapat naalis mo ng 7:00, naging 8:00, naging 9:00. Puyat si Palmones. Buti na lang, kaultabayo, hindi mainit ulo. Oy mga mamis, Laundry Day today. Kunot no ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't na naman pahirapan ang self-care sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate, mud, and sebon on cotton. Gawa po ito ng ACS. Maganda umaga, Pilipinas! Dumarami daw po ang bilang ng mga batang na-diagnose na may autism sa Amerika. Sa pinakahuling pag-aaral ng US Centers for Disease Control and Prevention, isa sa kada 31 bata ang may autism. Edad na 8 noong 2022. Mas marami ito kumpara sa isa kada 36 na naitala noong 2020. Sa resulta, lumalabas din na mas maraming batang lalaki ang may autism kumpara sa mga babae. Karaniwang may autism ay mga Asian, Black at Hispanic children kumpara sa mga white. Lumalabas din sa pinakahuling pag-aaral na nabawasan ang mga mayamang may autism kumpara sa mga mahihirap. Dahil dito itinuturing ni United States Secretary of Health and Human Services Robert Kennedy Jr. ang autism na isang chronic disease epidemic sa mga bata sa Amerika. Dahil dito apila ni Kennedy sa CDC pag-aralan ang bakuna at tutukan din po ang autism. Sa kabila ng matatag na ebidensyang hindi nagdudulot ng autism ang bakuna. Ayan ha. O kasi hanggang ngayon hindi pa rin talaga alam kung ano ba talagang cause ho ng autism. Ang sinasabi ho nila po pwede daw po na habang ipinapanganak yung bata, nagkaroon ng split seconds lang na na pagkawala ng oxygen sa kanyang utak. Ang sinasabi naman ng iba, maaaring ito daw po ay genetic. Pero hanggang hindi pa ho talaga ma-establish kung ano ba talagang actual na cause ng autism.
Oo. Ang pinakamainam na solusyon po talaga sa autism, acceptance ng mga magulang. Pagka nakita ho ninyo na yung bata ay may mga manifestation na ng autism, kinakailangan tanggapin ho natin at gumawa na ng intervention. Marami naman ho ngayon developmental pediatrician na medyo may pagkamahal-mahal din, ha? Palagay ko, panahon na kung may ganitong klase ho ng pag-aaral sa Amerika na itinuturing na nga po na chronic disease epidemic ang autism, baka po pwedeng pag-aralan na rin natin ang pagre-regulate doon ho sa presyuhan ng mga developmental pediatrician. Para ma-access ho ng mga kababayan nating kapuspalad o kulang ang kita. Yung medyo kayang tugunan yung mga gastusin. Mahaba ho ito, lifetime ho yung gamutan, yung treatment, Although tinuturing ho ito na deficiency disorder pala, dito sa Pilipinas, marami pa rin ho ang mga magulang na hindi inirerehistro bilang PWD ang kanilang anak na meron pong autism. Ay, baka kayo may mga importanteng lakad, ha? May 2 formulation ng family alcohol na pwede natin pagpinian. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun po namang mabangong family rubbing compound improval cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang di siya rich yan, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Alas 4:30 ang oras sa buong Kapuluan, 37 anyos na tricycle driver patay matapos makabanggaan ang magkasunod na motorsiklo sa San Carlos City, Pangasinan. Masantos siya kabasan ni Chika Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay RH38, Freddy Pajardo. Freddy. Masantos sa kabuosan, Kuyang Angel. Hindi na umabot ng buhay sa paggamutan ng biktima na kinilalang si Richard Kalugay Sinlao, 37 anyos, may asawa, residente ng barangay Kawayang Kiling, San Carlos City, Pangasinan, matapos nitong makabangga ng 2 magkasunod na motorsiklo. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Eliasar Edulmo, naganap ang aksidente alas 10:35 ng gabi sa Provincial Highway ng barangay San Juan sa syudad, at sa investigasyon, minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle patungong Lurad nang mag-overtake ito sa sinusundan niyang sasakyan, kaya pumasok ito sa kabilang linya na siya namang pagdating ng kasalubong ng motorsiklong minamaneho ni Jose Binoya Jr., 24 anyos, college student na residente ng barangay Kalubawan, sanhi ng kanilang head-on collision at bumangga din sa tricycle ng biktima isa pang motorsiklong minamaneho ni J.R. Zarate, 20 anyos, college student na residente ng barangay Maliwara sa nasabing lungsod. Nagtamo ng malubang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Sinlao na naitakbo pa sa Pangasinan Provincial Hospital ng CDRRMO Ambulance, subalit dineklarang dead on arrival na ng attending physician habang nakakonfine pa sa nasabing paggamutan ang 2 rider na kapwa naman nasa stable ng kalagayan. Ito si Freddy Pajardo, RH38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! 32 makalipas ang alas 4, ang pag-endurso mano ni Vice President Sara Duterte sa mga kumakandidato sa pagkasenador ay nagpapakita na ngayon pa lamang ay kanya nang sinusuyo ang magiging senador na boboto sa kanyang impeachment trial. Pero para kay House Ad Hoc Committee on Marawi Rehabilitation and Victims Compensation Chair si Alonto Jong ng Lanao del Sur, hindi na ito nakakagulat. Ang pangalawang Pangulo na dati nagsasabing hindi siya mag-endurso ng mga kakandidato sa 2025 senatorial race ay nag-endurso na ng 2 senatorial aspirant. Nailinaw naman ni Jong na karapatan ng pangalawang Pangulo na gumawa ng kanyang sariling desisyong pampolitika at ito'y kanilang nirerespeto. Ayon kay Jong, ang mahalaga ay hindi lamang ang mismong pag-endurso kundi ang pagbabago ng tono at posisyon nito. Binigyan din pa ni Jong na mas mahalaga ngayon kaysa sa dati ang pagpapakita ng Senado ng pagiging patas at independenteng institusyon sa paghawak ng impeachment trial. Kanya matatandaan, isa si Senator Aimee sa mga inendurso ng personal ni BP Inday Sara.
Hindi na nga ikinagulat ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega de Pif ng La Union ang pag-endorso ng na-impeach na si Vice President Sara sa mga kandidato ng pagkasenador na kung mananalo, boboto sa kanyang impeachment trial. Ayon kay Ortega, hindi na nakagugulat na nagbago ang posisyon ng Vice Presidente pagdating sa pag-endorso ng mga kandidato dahil malapit ang impeachment trial kaya't naghahanap na ito ng kakampi. Kasunod ito ng pag-endorso ni BP Inday sa dalawang kandidatong tumatakbong senador. Ayon kay Ortega, ang pagbabagong ito estratehiya ay sumasahilamin sa pagiging pratikal sa politika ng Vice Presidente. Sinabi pa ng kongresista, ang ganitong pagbabago ay mistulang pinagplanuhan lalo na't nalalapit ang impeachment trial sa Senado kung saan nakasalalay ang karera sa politika ng Vice Presidente. Iginita man ng PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bondoc na kung mananalo ang Duterte slate sa senatorial race, tuloy ang magbabago ang pag-ikot ng timon ng politika sa bansa. Naniniwala ang abogado na mababasag nito ang mga mapanirang cycle na labis-labis na paggasto sa panahon ng kampanya, bangayan sa pagitan ng magkakaibang partido, bangayan sa loob mismo ng partido at politika ng kasikatan. Paliwanag ni Attorney Bondoc, may ilang nagsasabi na nasa 1 billion ang ginagastos ng isang kandidato upang manalo lamang ng isang upuan sa Senado na tinatawag niyang grave social sin. Binanggit niya na kagaya ng kanyang mga kapartido, wala sa 1% ng 1 billion pesos ang nagastos niya sa kampanya na halos galing sa personal na pondo at kaunting suporta mula sa mga mapagkakatiwalang donor at pamilya. Kaya kung mananalo ang senatorial votes ng PDP laban ng dating Pangulong Digong Duterte na tinatawag ang Duterten, sinabi ni Attorney Bondoc na resulta ito ng tunay na kagustuhan ng tao at hindi dahil sa mamahalin at walang katuturang advertisement at siguradong walang babayarang utang na loob kundi sa sambayanang Pilipino. Nagtabla sa number 1 at 2nd slot ng pinakahuling boses ng Bayan Senatorial Survey ng RPMD Foundation Incorporated. Kasama ang RPMD News Network Incorporated, sina Senator Bongo at Senator Bong Revilla. Matapos makakuha ng 68.3% si Senator Go, 67.9% naman si Revilla. Sunod dito ay nasa talaan din si Erwin Tulfo at dating Senate President Tito Soto. Nasa panglimang pwesto naman si Ben Tulfo, sinusundan ni na Congresswoman Camille Villara at dating Interior and Local Government Secretary Benhur Abelos na nagtabla sa 6 at 7 spot. Lusudin sa ikawalong pwesto si Senator Francis Tolentino, habang tabla naman sina Senator Manny Pacquiao at Pia Cayetano para sa ika-9 at 10 pwesto para bumuo sa Magic 12. Nasa 11 to 13 spot naman si dating Senador Ping Lacson, ang TV personality na si Willie Rebellion May, si Senator Bato de la Rosa, habang sumusunod sina Mayor Abby Binay at Senator Lito Lapid. Lusod din sa 19 to 20 spots ang aktor na si Pino Salvador at dating Senador Gringo Hunasan. Maganda umaga, Pilipinas! Driver na nahuli ng HPG sa Catbalogan City na nagtatransport ng 15 kilos ng shabu. Siyempre, kinasuhan na. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Formal nang naihain ang kaso laban sa pagtatransport ng illegal na droga sa City Prosecutor's Office ng Catbalogan ng isang driver na nahuli sa anti-carnapping operation ng Highway Patrol Group. Ayon sa report ng HPG Regional Office Aid sa Tacloban, ang suspect na kilala si Christopher Tapao Rio alias Topper 41 anyos ng barangay Lutinaga City. Nahuli ang suspect alas 11:55 ng umaga sa Marlik Highway, Barangay New Mahayag, Catbalogan City sa ikanasang anti-carnapping operation ng HPG sa panguna ni Police Lieutenant Joel Camagong sa supervision ni Police Colonel Davin Brillantes, ang Regional Chief. Nang pahintuin nilang sasakyan ng suspect, nakita ang kargang 15 kilong shabu na nagkakalagang mahigit 100 milyong piso. Pinangunahan ang paghahain ng kaso sa Prosecutor's Office ng mga personnel ng Highway Patrol Group at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ano mga ba itong ultabayo? Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactosterine plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactosterine plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubasan na commander ng ating immune system. At yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. At pinapanumbalik nito ang sigla ng ating immunity. Nakatutulong po ito para makagkaroon tayo ng magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nalalabanan ng puyat, pagod at stress. At sabi nga po ng mga dalabhasa, para ho sa mga senior citizen, pinakamainam na lagi ho kayong nagtitake ng ultabayo, 2 kapsula, 1 oras bago matulog para ma-achieve ho ninyo ang mga benepisyong yan. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. May mga medical experts po tayo nakastambay dyan para sumagot sa inyo pong mga concerns. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy, Curamed, yan din po sa South Star Drug. Pero huwag natin kalimutan, ang ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Kilalang establishmento na sunog sa Olongapo City kahapon. Detalye ng balita mula kay Danny Comilang, RH37. Anong establishmento yan, Danny Comilang? Nasunog ang ilang kilalang establishmento sa kabaan ng Magsaysay Drive sa Olongapo City kabilang ang Sam's Pizza, Legacy Bar at 2200. Agad na responde ang Bureau of Protection, DRRMO, SBMA Fire Department, Barangay Fire and Rescue Team, Olongapo Team Municipal Police Station, Olongapo City Police Office, Radio Communication Group at iba pang emergency personnel. At dito ay personal ding nagtugo si Mayor Rolin Paulino Jr. upang alamin ang nasabing pangyayari sa sunog. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Protection kung ano ang naging sani na nasabing sunog at halaga ng naabo sa nasabing lugar. Pinapayuhan pa rin ang publiko na laging mag-iingat, huwag iiwanan ang mga nakasaksak na dikuryente dahil ito lagi ang siyang nagiging sanhi ng mga nagaganap na sunog. Danny Comilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabaki kayo nga sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Tiniyak naman ng Batang Quiapo Party List na itataguyod ng microfinancing para sa mga negosyo sakaling makapwesto sa Kongreso sa nalalapit na midterm election sa Mayo. Sinabi ni Batang Quiapo Party List nominee Sophia Canlasa, maraming Pilipino ang nagnanais magkaroon ng sariling negosyo pero kulang na suporta ng gobyerno, kaya't mahalaga ang microfinancing at business-friendly na mga batas. Ayon kay Canlas, oras na may sa batas ang microfinancing at sa mga bangko para pautangin ang mga low-income na mga negosyante. Bilang online seller, naniniwala naman si Canlas na mahalaga ito para mapamahalaan ng mga Pilipino ang kanilang sariling negosyo at magkaroon ng katatagang pinansyal. Binalikan ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman Judas Idre si dating Agriculture Secretary Manny Piñol kaugnay ng pagkukulang nito sa nagresulta ng rice crisis noong 2018 at sa kontrobersyal na isyu ng bokbok rice na nagpapakita umano ng kahinaan ng pamumuno nito. Si Asidre na isirang House Assistant Majority Leader ay naglabas ng pahayag matapos na isisi ni Piñol sa administrasyon ng Pangulong BBM ang 16.63 trillion pesos na utang ng bansa. Sinabi ni Asidre, alam naman ni Piñol, nagsilbing kalihim ng Department of Agriculture ng dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 hanggang 2019, ang mga nakaraang administrasyon ay nagpalobo din sa utang ng bansa. Ayon kay Asidre, 7.2 trillion pesos ang inutang ng Administrasyong Duterte. Mas malaki pa sa pinagsama-samang utang na 6.6 trillion ng lahat ng mga naging administrasyon mula kay Pangulong Manuel Quezon hanggang kay Pangulong Noynoy Aquino sa loob ng halos 9 na dekada. Binigyan din pa na Asidre ang Manoy rice crisis noong 2018 sa ilalim ng nakalipas na administrasyon kung saan pumalo ng hanggang 70 pesos kada kilo ang presyo ng bigas sa ilang lugar at bumaba sa kritikal na antas ang inventaryo ng National Food Authority bunsod ng pagkantala ng importation at kakulangan ng maayos na plano.
Magandang umaga, Pilipinas! Preso naman sa Northern Samar na may kasong rape tumaka sa kulungan sa gitna ng paggunita ng Semana Santa. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, Aris 34. Jane, good morning. Sa gitna naman ng paggunita ng Semana Santa, isang preso naman dito sa lalawigan ng Northern Samar ang tumakas sa lawang sub-provincial jail noong Huwebes Santo. Ayon sa report ng PNP, nasabing PDL ay umaharap sa kasong rape. Residente ng barangay Magsaysaylaw ang Northern Samar, 24 na taong gulang at nakilala sa kanyang pangalan na si Reynold Reyes Galit. Ayon sa personnel na lawang sub-provincial jail, tumakas ang nasabing preso habang nagsasagawa ng garden activity sa loob ng kulungan. Tumalon ito sa isang concrete fence upang makatakas. Ngunit kinabukasan araw ng Biyernes Santo, ayon naman sa PNP, ang nasabing preso ay naaresto rin ng kapulisan doon mismo sa kanyang lugar sa barangay Magsaysay, Bayan ng Lawang. Nahuli ito ng joint elements sa Lawang Municipal Police Station sa pangunguna ni Police Major Ricardo Banhawan at NSPIO o Northern Samar Provincial Intelligence Unit sa pangunguna naman ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Jimenez at team ng Lawang Sub-Provincial Jail. Nakipag-ugnayan ng otoridad sa pamilya ng PDL at mismong barangay official para sa pag-aristo na nasabing preso. Pansamantalang nasa kustodiya ito ngayon ng Lawang PNP. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, Arts 34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, Jane. Nanawagan si Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzales ng isang pambansang hakbang para protektahan ang mga botante mula sa digital deception. Kasunod ang ulat ng paggamit ng mga peking social media account upang ipagtanggol si dating Mayor Digong at manipulahin ang isyu na maaaring makaapekto sa resulta ng 2025 midterm elections. Ayon sa mababatas mula sa Pampanga, lumabas sa ulat ng Reuters na halos 1/3 ng social media account na nagpo-post tungkol sa kaso ni Mayor Digong sa International Criminal Court o ICC ay peke. Ayon sa tech firm na Sayabra mula sa Israel, ang mga parehong taktika ay ginagamit ngayon na isang deliberate, organized na kampanya upang hubugin ang opinyon ng publiko ukol sa darating na halalan sa Mayo. Nagbabala din si Gonzales na ang patuloy na pagkalat ng digital manipulation ay seryosong banta sa integridad ng proseso ng halalan sa bansa. Nasungkit naman ni Senator Lapid ang buong suporta ng pamilyang D sa Isabela para sa kanyang re-election bid sa pagkasenador sa midterm elections. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Vice Governor Boji D at Congressman Mike D na maaasahan ni Senator Lapid ang kanilang tulong sa paghahangad nitong mahalal sa ika-4 na termino. Samantala, tiniyak din ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang buong tulong ng mga Cagayano kay Senator Lapid. Ayon kay Governor Mamba bilang dating kalihim ng Presidential Legislative Liaison Office, nakilala niya ng gusto ang pagkatao ni Senator Tolitz na tapat sa pagtatrabaho bilang senador at malaking kontribusyon sa pag-aproba ng mga priority measures ng Malacanang noong Administrasyong Aquino. Sa inisyatiba ni Lapid, naglaan ang malaking pondo para sa mga proyekto ng Isabela at Cagayan, kabilang ang pag-upgrade ng 2 paliparan doon para makabiyahe ang mga eroplano sa gabi at makadagdag din sa turismo ng nasabing lalawigan. Tinawag namang deadly crisis ng number 72 ang Comadrona Party List ang 900,000 global shortage ng midwives. Ayon kay dating Assistant Secretary Cecil Bangka Santos, ang Chair Emeritus ng Philippine League of Private and Government Midwives, nominee din ng Comadrona Party List batay sa datos sa 2021 State of World's Midwifery Report ng United Nations Population Fund. Ganun kalaki, 900,000 ang global shortage. Pinalaan niya ang kakulangan ng mga komadrona ng pandemya ng COVID-19 kaya milyon-milyong kababaihan at mga sanggol ang nawala ng critical na at life-saving na pangangalaga sa kalusugan. Pero binigyan din ni Asek Santos na maaari pa namang matugunan ang problemang ito sa buong mundo kung magiging committed ang bawat estado, kabilang ang Pilipinas tungkol sa inklusibo at pantampatay na healthcare. Kabilang ito sa mga hidilan kung bakit desidido ang Comadrona Party List na makakuha ng upuan sa Kamara sa midterm elections upang may prioridad ang hinaing ng mga midwife at makalikha ng mga batas na magpapalakas sa kanilang hanay. Binanggit ni Asek Cecil ng Comadrona na ilang lugar at mga unserved na mga komunidad ay kinakailangan pang bumiyahin ng buntis ng ilang oras. Kuminsan araw pa nga bago makarating sa healthcare facility na nauuwi naman sa maternal deaths at infant mortality.
Sinabi ni Asik Santos na bukod sa isusulong nila na midwifery education and training sa pamamagitan ng professional development at specialization program, sisiguraduhin nila na may akses ang bawat barangay sa mga lisensyadong kumadrona. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 48 na makalipas sa alas 4, hindi naman siguro kumadrona ito, pero isang babae lumangoy ng 1.8 kilometers para lamang makarating sa isang beach resort sa Samal. Balupit, Ano ito, mag-outing. Pero alam mo ninyo yung mga kumadrona natin, yung mga lugar na wala nga sasakyan, pinupuntahan nila, na-access nila sa pamamagitan ng kabayo o kuminsan naman ay yung tinatawag na Skylab o habal-habal. Skylab, yun yung single na motor na merong sasakyan sa magkabilang gilid. Tibay ng paano mga driver nun, ha? Ganun ho ang klase ng sasakyan na ginagamit nila para lamang makapunta doon sa mga lugar na hindi marating ng mga doktor at na iba pang mga medical experts ho natin, ang mga medical services. Mga kumadrona ho yung nagsisikap na marating sila para mabigyan ng tulong ang mga kabataan, mga nanay na nangangailangan ng prenatal at postnatal care. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio. Ba may buntag ni mo, Jun? Jun? Ayong buntag usab Kuyang Angel, maswerte na sagip ng Coast Guard Station Island Garden City of Samal ang isang 23 anyos na babae na lumangoy mula sa Cuaco Beach, Lanang, Davao City patungong Island Garden City of Samal, Davao del Norte noong April 19, 2025. Ang babae ay nakilalang si alias Lane ay mula sa Barangay Panyalum, Paquibato District, Davao City at nagtrabaho sa Dunya, Asuncion, Pampanga. Ayon sa ulat ng Coast Guard, nasa 1.8 kilometro mula sa lalim na 100 talampakan ang nais languyin na nasabing babae kahit nasa gitna na malalakas na alon para lang marating ang isang beach resort sa Samal Island. Ang nasabing babae ay nailigtas sa Coast Guard Substation Kaliklik, samantala pinakain naman at inalagaan ng City Social Service Department Office ng Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ito si Jun Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jun Soter. Pabibilisin ng Department of Agriculture at ng Department of Transportation ang pagtatayo ng Clark Food Hub sa Pampanga. Layo ng 2 billion peso na food hub project na mapadali ang pag-iimbak, pagpuproseso at distribusyon ng mga produktong agrikultural sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., magiging operational na ang Clark Food Hub sa loob ng 18 buwan mula nang magsimula ang construction nito. Iwala naman ang kalihim na ang strategic na location ng Clark, malapit ito sa Subic Freeport at Clark International Airport, ay magbibigay ng mahusay na akses sa mga produktong agrikultural ng mga magsasaka, gayon din ng mga lokal at dayuhang mamimili. Nako, di sana magkaroon na rin po ng display o benta ng tangerine chocolate dyan po sa food hub na yan. Ang tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans. Pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na ang raw materials ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Pwede ho nyo i-check yan sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Alentan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil ito po ay tinulungan ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin, dapat nating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Nako! Station manager at radio announcer ng isang FM station biktima ng basag kotse gang dyan po sa Maynila. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales sa RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Patuloy na inaalam at pinaganap na Manila Police District ang riding in tandem na suspect sa pagnanakaw ng pera at laptop ng isang station manager, announcer ng FM radio at kapitbahay nito sa lungsod ng Maynila. Sa investigasyon ng Manila Police District Station 9, unang nag-report sa barangay ang station manager
na natangay ang kanyang pera na aabot sa 4,800 pesos at isang laptop na nagkakalaga naman ng 165,000 pesos matapos na basagin ang salamin ng kanyang sakyan. Agad niyang inireview ang kuha ng CCTV sa barangay para matukoy ang mga suspect habang nag-report na rin ang kapitbahay nito na natangay naman ang laptop ng basagi ng sakyan na nakaparada sa Fernando Street, Barangay 756, Malate, Maynila. Nagsagawa naman ang follow-up operation ng mga otoridad kung saan na-track na nabawi ang mga laptop na iniwan sa area ng Tondo na nakalagay sa green bag. Inaalam na ng pagkakilanlan ng dalawang suspect na ang driver ay nakasuot ng puting t-shirt at nakaitim na helmet habang ang angkas nito ay naka-neon green na t-shirt at puting helmet. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Apat na kandidato naman ang inimbestigahan ng Commission on Elections dahil sa manoy pangangampanya nitong Holy Week kahit na ipinagbabawal. Sinabi ni COMELEC Chair George Garcia, maraming kandidato ang nangampanya gamit ang social media nitong mahal na araw kaya't pinag-aaralan din nila kung may tuturing itong paglabag sa campaign ban. Una nang sinabi ng COMELEC na kabilang sa pinagbabawal na gawin ng mga kandidato noong Semana Santa ang pagbibigyan ng pagkain at mga inumin sa mga pabasa. Bawal din ang pag-organisa ng palaro gaya ng basketball. Kasama rin sa iniimbestigahan ngayon ng komisyon ang mga insidente ng boat buying sa Quezon City sa pamamagitan ng pamimigay ng card na tila ATM card. Ba? Dami talagang pera ngayon ng mga kandidato, ha? Inimok naman ng Commission on Elections of COMELEC ang mga overseas Filipino voter na huwag sayangin ang oportunidad na makiisa sa 2025 midterm elections. Ito'y sa harap ng difficulties na nararanasan ng ilang botante sa ibang bansa gaya ng pre-registration at voting sa pamamagitan ng internet. Hinikayak ni COMELEC spokesperson Attorney Recloud Janco ang mga ito na huwag sumuko at sa halip pa humingi ng tulong sa embahada at konsulado ng Pilipinas. Iginit ni Laud Janco, ang mga nahihirapan sa kanilang sariling gadget o internet ay maaari namang magtungo sa mga embahada para magpa-enroll o kaya bumoto hanggang sa ika-7 ng Mayo. Kinundina ni Deputy Speaker David J.J. Suarez ang weaponization ng maling impormasyon na ginagawa at ipinapakalat ng mga peking pro-Duterte social media account na niya'y nagpapahina sa demokrasya ng Pilipinas sa nalalapit na 2025 midterm elections. Reaksyon ito ni Suarez sa isang ulat ng Reuters na nagsiwalat ng paggamit ng mga peking account sa social media para purihin si Mayor Digong at maimpluwensya ng usapan tungkol sa paparating na halalan. Ayon sa research na Israeli tech firm na Cybra, tinatayang isa sa bawat 3 account ng mga nagpo-post tungkol sa pag-aresto kay Mayor Digong sa International Criminal Court ay peke. Ayon sa ulat, halos 45% ng mga diskurso tungkol sa 2025 elections ay pinalalaganap ng mga peking account gaya ng bots, fake profiles at mga bayarang influencers na umaabot sa milyon-milyong mga netizens. 12 insidente naman ang pagkalunod sa Central Luzon ang naitala nitong Semana Santa. Naku, meron pang 7 namatay. Detalye ng balita mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Ito ang nasawi mula sa 12 insidente ng pagkalunod ang naitala ng Central Luzon PNP sa paggunita ng Semana Santa. Ayon sa report ng Regional Director na si Brigadier General Jean Fajardo, nakapagtala nga ng 12 pagkalunod mula sa lalawigan ng Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija at Zambales. At mula dito ay nasa 7 ang kabilang sa mga nasawi. Nakapagtala rin ng 3 vehicular incidents sa Nueva Ecija, Zambales at Bataan na nagresulta ng isa ang pagkasawi habang may mga sugatan at patuloy ang isinasagawang investigasyon ng PNP. Hanggang kagabi ay unti-unti pa rin mga nagdatingan ang mga biyahera na mga bakasyonista pabalik naman sa Metro Manila habang nananatili pa rin hanggang ngayong araw ng Lunes ang mga itinilagang mga motorist assistance ng PNP, DPWH at LGU. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una
sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Ansano. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga din po sa mga taga-Bundok Peninsula, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Magandang umaga din po sa mga suki natin sa Occidental Mindoro. Magandang umaga din po sa mga taga Iloilo City, mga agan sa mga kulturan sa Negros. Tunay na kahulugan ng Easter dapat ay sa buhay ng bawat Pilipino at huwag kaligtaan ang ating mga kababayang may pinagdadaanan ayon kay Senator Bongo. Detalye na balita mula kay Raymond Paas, RH28. Raymond, good morning. Hinimok ni Senador Christopher Bongo ang ating mga kababayan na isabuhay ang tunay na kahulugan ng Easter. Ayon kay Go, hindi lang ito ritual kundi may makitang pagbabago sa buhay ng bawat Pilipino na nakasunod sa prinsipyo ng kababaang loob at pakikisa at pagtulong sa mga nangangailangan. Batid ng senador na marami sa ating mga kababayan ang may mga pinagdadaanan sa ngayon kaya't hindi sila dapat kinakaligtaan. Kabilang ng mga nawalan ng mahal sa buhay, naghiwalay o pinaglayo ng pagkakataon at mga hirap magbigay ng pangangailangan ng kanilang pamilya. Giit ni Go, ang panahon ng Lenten season at Easter ay hindi lang panahon ng bakasyon, kundi hinikayat ang lahat na makiramay, makinig at magpatawad. Sa huli ay muli nitong hiniling sa ating mga kababayan na ipagdasal din ang kalagayan at kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang siya ay nasa custody ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, the Netherlands. Ito si RH28 Raymond Paas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Oy, sa mga naghahanap ng magandang investment opportunity pagbalik ng Pilipinas, sa mga kababayan natin dyan abroad, ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term. 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy po natin na may proyekto ng West Asia Realty dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at Sibera Prestige. With 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. 0996-501-5555 o dali kaya sa 0947-434-5555. Yan po ang inyong ite-text o ida-dial. Nasa loob po mismo ng township ang iba't ibang mga amenities, kasama dyan ang eskwelahan, simbahan, palengke, mga grocery store, pati na ang munisipyo nasa loob po ng township. Napakalapit lamang yan sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na umaga, kasama na natin si Ma'am Rhea Torres mula sa Pag-asa. Alamin natin na magiging lagi ng panahon. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po. Good morning sa ating mga taga-subaybay. So magiging lagay po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan pa wala naman tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Bagamat posible pa rin po yung mga pag-ulan ngayong araw, mostly dito po sa may southern portion ng Mindanao, dulot ng epekto ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ. So dyan po sa may bahagi ng Davao Region, Surigao del Sur, gayon din sa Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maaring maranasan ang mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog dala nitong ITCZ. Meanwhile, sa nalalabing bahagi po ng ating bansa, patuloy pa rin na mararanasan ang mainit na panahon, lalong-lalo na pagdating ng tanghali hanggang sa hapon, at kung may mga pag-ulan man, ay mga panandalian lamang po ito ng mga buhos ng ulan dala ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Sa mga susunod na araw, hindi din po natin inaasahan na may sama ng panahon na posible pong makaapekto sa namang bahagi ng ating bansa. Ngunit magiging mataas po yung tsansa na makulimlim na panahon sa may bahagi ng Mindanao dahil po sa epekto ng ITCZ, at sa nalalabing bahagi po ng ating kapuluan, magpapatuloy pa rin po ang mainit na panahon sa mga susunod na araw. Meanwhile, sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala po tayong babala sa matataas na mga pag-alon, kaya malaya pa rin po makakalayag ang ating mga kabayan ngayong araw. Sa heat index forecast naman po for today, dito po sa Metro Manila, ay maaring umabot po ng 41 hanggang 42 degrees Celsius, at yung pinakamataas naman po ay posibleng maranasan sa Dagupan City, Pangasinan, gayon din sa Apari, Cagayan, na posible pong umabot ng 44 degrees Celsius. So manatili po tayong hydrated ngayong araw. Kung lalabas man po tayo ng ating mga tahanan, ay magbaon po tayo ng payong, either pananggalang sa matinding sikat ng araw o para sa mga biglaang buhos ng ulan dala ng mga thunderstorms. Yan naman po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga.
Maraming salamat, Ma'am Rhea Torres mula po sa Pag-asa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka ngayon may mga importanteng lakad, huwag kalimutan mag-bound din ng proteksyon laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound, improve alcoholone. Yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 3 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Lunes, magandang umaga, Pilipinas! Ohayo gozaimasu sa mga kababayan natin dyan po sa Japan. Magandang umaga din po sa mga suki natin sa Taipei, Taiwan at mga suki natin dyan po sa Hong Kong. At syempre sa ating mga seafarers na mga naglalayag ngayon. Ingat. Sana ho'y nakaboto na kayo. Okay, nakapagparehistro na ho kayo bilang mga online voters. Kasama na natin si Comelec Chair George Garcia. Chairman, good morning. Magandang umaga po Sir Angel sa ating mga kababayan. Magandang Lunes na umaga po. Ayan, as we speak, Chairman, kumusta na ho yung overseas voting ho natin? Maraming salamat po Sir Angel. Pasensya na kung hindi ko mababanggit yung eksaktong bilang sapagkat pinagbabawal po ito ng ating umiiral na batas. Pero sa kasalukuyan, natutuwa tayo sapagkat mainit talaga yung pagtanggap ng mga kababayan natin. Mataas na po yung porsyento ng mga bumoboto. Siyempre, kaya lang, alam nyo na mga Pilipino kung kailan malapit na, saka lang sila biglang dadagsa sa pagboto po sa atin. Pero sa kasalukuyan, more or less, Sir Angel, meron na po mahigit 80,000 at least yung nagpapa-enroll ng mga kababayan natin para makaboto doon sa ating internet voting. At therefore, yan po ay nangangahulugan lamang na sa mga natitirang mahigit 20 araw natin ay maaari dumagsa pa yung mga kababayan natin na boboto para sa darating na halalan. Take note, ang pagboto ng mga kababayan natin abroad ay sa national positions lamang, hindi po kasama ang local position. Therefore, senador lang at party list ang kanila pong bobotohan. At again, meron tayong 16 na post abroad na hindi po sila internet voting kung hindi po ang pagboto ay sa pamamagitan pa rin ng mga makina, and therefore doon po may mga ilan din po mga kababayan natin ang bumoto na gamit ang mga makina. Chairman, ano yung pangunahing dahilan? Ba't nahihirapan sila sa registration para sa yung pre-voting enrollment? Actually po, hindi po natin nakikita na nahihirapan o nahihirapan sila sapagkat yung mga kababayan po natin nakapag-enroll na, inabot lang po sila ng 5 to 7 minutes bago makapag pre-enroll. Mabilis lang po kasi ang pre-enrollment. Yung iba lang minsan, parang tayo rin, kahit dito sa Pilipinas, pag mag-enroll tayo sa ganyan, nahihirapan doon sa picture. Yung depende sa gamit na device. Kasi dapat maliwanag. Kinakailangan kasing picturean mo yung maayos yung mukha mo para lamang makuhanan ka na maayos din na biometrics. Baka naman kasi gusto nila mala-artista din ang dating ng kanilang selfie. pag hindi na perfect, ayaw. Kinakailangan hindi kinakailangan medyo mala-artista at medyo may post na ang importante lang po makuhanan sila ng biometrics kasi po yung kanilang biometrics na yan ay ika-counter-check ng sistema sa ating existing na database. And at the same time, kinakailangan kasi nila sa Angel magpadala rin, magpicture ng kanilang government-issued ID, katulad halimbawa ng passport, expired or renewed passport,
o kaya naman yung ating PhilSys, yung national ID, o kaya naman baka meron silang driver's license na in-issue dito sa Pilipinas, o kaya naman meron silang yung dating ginagamit nating voter's ID pa, o kaya ano man na pagkakakilanlan nila pwede pong magamit. Paano kung yung ginagamit nilang voter's ID natin walang picture, Chairman? Mukhang merong pictures. May pictures naman po ang lahat ng voters ID natin. Okay. Yung mga tumigil ng 2015, pwede po nila magamit pa rin yun. Basta po, government-issued ID, pwede na po yan na magamit bilang pagpapa-enroll sa ating pong online voting. Ayan, malinaw ho ha. Pero wag nyo naman sobrahan ang filter. Baka sa kagustuhan ninyo medyo gumanda yung picture nyo. Baka hindi na kayo makilala lalo. Nasobrahan yung filter, ano ha? Halimbawa, halimbawa, kamukha ko, nasa mga 40 na ako. Joke. 50 naman. Tapos ipipilter mo, lalabas dun, parang teenager ka pa. Wag ho ganun, baka hindi ho lalong tanggapin ng computer, ano ha? Sabi nagsisinungaling ka sa picture mo pa lang. Anyway, Chairman, doon sa sinasabing glitch, may glitch ba talaga na nangyari? Wala pong glitch. Ito po ang explanation dyan. At in fact, kahit yung mga kababayan natin nakaboto na halos lahat doon ay iilan lang po yung nagsasabi kasi. Pero ganito po yon. Pagka po kasi bumoboto kayo, pipili ka ng 12, tapos pipili ka na para sa senador at isa para sa party list. And therefore, papakita sa iyo ang pinakabalota mo. Nandiyan po, kitang-kita mo. Tapos may tanong doon kung gusto mo na bang i-cast yung balota mo. Parang dito sa atin, pagka ikaw ay bumoboto, tatanungin ka pagka pwede mo na bang ihulog yung balota mo, okay na ba? So pag sinabi mong okay na, pipindutin mo yung cast yung balot. Pagka po na-cast na yung balot, Sir Angel, mawawala na yung mismong nakita mo na picture ng balota mo na yon. At pagkatapos, may makikita ka na lang na ang tawag doon, QR code. So yung QR code, pagka po tinignan ng mga kababayan natin, hindi na po nila makikita yung boto nilang na nakita nung bago sila nag-cast ng balot. Ang makikita po nila yung encrypted text. Okay, encrypted. Ang ibig sabihin na encrypted? Naku, parang ano yan, machine readable. Hindi natin mababasa ng tayo. Pero may makikita sila mga pangalan ng mga kandidato. Yung mga pangalan ng kandidato yan po yung pangalan ng 66 na mga kandidato for senator. Pero naka-spread po yan. Hindi po yan sunod-sunod, naka-spread. Kasi nga po encrypted. Tapos pangalan din ng party list, naka-spread din, kaya may makikita ka biglang party list. Kaya po yung kanilang encrypted na text doon sa QR code, abutin na mga 5 minuto bago nila matapos, Sir Angel, pagkatingin nila. So yung iba, ang sabi, oy, hindi ko naman binoto yung senador na ito o yung kandidatong ito, bakit nandiyan yung pangalan doon sa, kasi po naka-encrypt po yan. Hindi po natin pwedeng mapakita yung binoto nila, Sir Angel, sapagkat pwedeng gamitin yan sa vote buying. Pagka encrypted, wala din kayong control kung ano yung malalabas doon sa pag-check nila ng QR code nila. Yes po, dahil encrypted yun. At yun po ay pwedeng ma-decrypt na tinatawag kapag ka nasa embahada na sa mismong Mayo 12. And at the same time, kapag po meron tayong random manual audit na gagawin, na kasama ang PSA, kasama ang NAMFREL, PPCRB, Lente, pwede po nila ma-encrypt yun o ma-decrypt. Ibig sabihin, magagawa ng paraan para mabasa na human readable na yung mga boto na yan. Ang hirap naman ito, Chairman, ano ha? Day 1 pa lang ng pagsisimula o bago pa man ang voting, pinapaliwanag yun na ito eh. Para tayo sirang plaka. Di ba? Na may mga encryption, ano ho? Kaya may encryption po kasi hindi po pwede kung ang atin nga pong pagboto rito sa Mayo 12, pag pinakita sa atin ng resibo, tinignan mo yung resibo, nakita mo, parang ganun din po, pinakita yung balota, nakita mo yung resibo. Pero yung resibo sa Angel, hindi pwedeng picturean, hindi pwedeng ilabas ng presinto. Parang ang balota rin natin, bawal picturean, bawal din na ilabas sa presinto, makakukulong ka, 1 to 6 years imprisonment po yun. Sapagkat iniiwasan natin dito yung pwede pong mapakita kasi kung ikaw, Sir Angel, ay kandidato, bibilhin mo ba yung pinakita lang sa iyo yung hindi pa nakakas? Pag hindi pa nakakas yung balota, ibig sabihin nung pwede pang baguhin. Kasi pumili ka pa lang ng 12, nakita mo, at saka yung party list. Pero pag ito ay naikas na, hindi na pwedeng baguhin yun yung boto mo. And therefore, yun ang pwedeng mabili. Yun ang pwedeng mabayaran ngayon ng mga kandidato. Tsaka hindi ito kasi unang pagkakataon na may ginamit na parang resibo. Kaya nga may mga technology na ginagamit ngayon, may mga ini-employ na tayo para masiguro na naiiwasan ang vote buying.
yan po Sir Angel ay industry standard. Kahit po sa IT community, alam na alam nila, yan ang paraan para masabi at mapatunayan na protektado ang boto at hindi malalaman sino ang binoto ng kandidat ng botante. Kasi nga po, meron tayong tinatawag ang number 1 prinsipyo sa eleksyon, secrecy of the ballots. Na kahit na sino ka, kahit anong katayuan mo sa buhay, ay hindi pa pwedeng malaman ng kahit na sino dapat, kung sino-sino ang mga binoto mong kandidato. Ay, pasensya na kayo, Chairman. Para tayong sirang plaka talagang paulit-ulit. Ano ha? Sasabihin siguro naman nakikinig. Para kang spokesman ng COMELEC. Hindi po. Ipinapaliwanag lang ho natin to nang sa gayon maiwasan ho yung mga pag-aagam ng ating mga kababayan. Sabi ko nga ho sa inyo, simula pa lamang ho ng... Diba? Ang dami po kasi Sir Angel na ang dami po kasi misinformation, disinformation. Hindi ko nga po talaga maubos maisip. Bakit meron tayong mga ilang kababayan naman na kinakailangan pong sirain ng ganitong klaseng maayos na proseso. Alam niyo po, uulitin natin Sir Angel, napakaayos nitong internet voting sapagkat ito'y para lalong-lalo na sa mga kababayan natin hindi nakakaboto kahit isang buong buwan sapagkat naglalayag sila yung mga seafarers na binanggit nyo o kaya yung mga nasa Japan, yung nasa Middle East natin, yung nasa Amerika na hindi nakakapunta sa embahada sapagkat sobrang layo nila doon sa mga lugar kung saan dapat boboto. Ayan. Okay. Chairman, paano daw ho yung absentee voting dito sa Pilipinas? Kailan magsisimula? Opo, ang ating pong nag-qualify na local absentee voter ay almost 53,000 sapagkat yung iba pala ay mga deactivated, hindi pala nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. At yung iba naman, hindi po pala qualified. So 52,000 at yan po yung mangyayari 2 linggo na lang bago mag-eleksyon natin. And itong linggo ito, i-announce natin yung exact date na yan ng pagboto ng mga kababayan natin. Yung po mga ibang mga balota na gagamitin sa mga kampo ay na-distribute na po nitong nakaraang mahal na araw. Ibig sabihin, dinala na po dyan sapagkat yan po natin sila pabobotoy. Halimbawa, sa Camp Aguinaldo o sa sunod doon sa kampo ng military doon po boboto yung mga kababayan nating sundalo. O kaya naman dyan, halimbawa sa Cagayan de Oro, meron din dyan na boboto yung mga... So, dinadala po natin yung mismong balota kung saan boboto yung mga local absentee voter. Yan naman po miyembro ng media, halimbawa, dyan po sa atin po sa COMELEC, boboto, lalo na't naandito sila sa Maynila, halimbawa. Ayun. Basta ako, pupunta pa rin ako ng Mindanao, buboto ako personally. Di ba? Obligasyon natin na bumoto. Pagkatapos magrereklamo tayo pagka, di ba, yung mga nahalal hindi naman talaga karapat-dapat. Kaya gamitin ho natin ang ating sagradong boto. Ito sabi ho ni hindi ko narinig to pero kahit daw si Com Goyo Larrazabal nung ma-interview dito sa DCRH, bakit ikaw nakita niya yung voting machine, sinabi nito na imposibleng magkaroon ng dayaan, Chairman. Galing yan kay Com Goyo, ha? Oo. Opo, salamat po Sir Angel. Basta po ang garansya natin, hindi po nakakabit yan sa kahit na anong internet, kahit anong kable, kahit sa saksakan ng kuryente. Yan po ay gagana dahil 3 araw ang ating pong battery pwede pong gumana nang hindi kailangan ng kuryente. So yan po ay kakabitan lamang ng dongle na tinatawag. Pag-transmit makatapos ang pag-print ng siyam na election returns. Yun po yung maliwanag na maliwanag. Chairman, sabi ninyo may hinahabal no kayong mga kandidato nitong panahon ng Semana Santa na nangampanya. Baka maubusan ho tayo ng kandidato. Kasi po Sir Angel, yung iba kasi hindi nga sila lumabas, hindi nga sila pumunta sa iba't ibang parte ng ating bansa. Yung social media. Akala po kasi ng iba, ang pangangampanya ay yung ikaw ay maglalakad lang, magtatayo ng entablado, magpupunta sa bawat bahay. Hindi po. Ang pangangampanya kasama rin yung pangangampanya gamit ang bagong paraan ng pangangampanya, lalo na ang social media. May mga na-monitor po tayo, talaga namang hindi napigilan doon sa social media, doon pa talaga nagkakampanya. Baka lumang post yun, Chairman. Hindi po, mga bago po yun. Mga bago po, Sir Angel. Meron pa nga po dyan, may na-monitor tayo dyan sa Quezon City, nag-distribute ng parang ATM card na therefore inaalam na natin, hindi po yan Paymaya, hindi po yan GCash. Panibago na naman, makabago na naman paraan ito na maaaring gawing issue o paraan ng pamimili ng boto. Nako. Iyan ba, i-identify ba ninyo sa publiko sa mga susunod na mga araw?
Oo. Opo, identify natin yan, Sir Angel, kasi in fact ngayong araw to pag-aaralan na kung dapat na ma-issue yung show cause order. Pagka-issue po i-announce po natin, siyempre po, kinakailangan malaman din ng publiko, ng mismo mga kababayan niya, na ito ay mali at hindi ito tama. Chairman, yun daw bang tinatakpan halimbawa, poster na nakakabit na isang kandidato, medyo may katamaran yung nautusan, pinatungan ng poster ng kanyang ikinakampanya, anong violation doon? Actually po, hindi po pwede natin ma-charge yan sa mismong kandidato kasi hindi naman natin alam kung yan mismo ay tao ng kandidato. Kasi kalimitan po binabayaran yan naka-kontrata yung pagkakabit ng campaign materials. Kaya lang, siyempre, may mga ibang lalabagin na patas, hindi man election law, pwedeng labagin din yung mismo magkakabit po yan. Kasi nga po yan ay kawalang respeto doon sa nagkabit na. At madami po tayo na monitor din ganyan. Sana po, maiparating sa aming lahat, maisulat po ninyo sa amin kahit na hindi po pinanumpaan. Kasi po, ang gagawin natin, i-refer po natin sa tamang kinauukulan yung mga ganyang klase na pagwawalang hiya sa mismong nagkabit na ng kanila pong campaign materials. Lalo-lalo na sa local kasi yan ang umpisa ng away. Di ba? Ay, nako, Sir Angel, nung barangay and SK elections, doon sa mga nakikinig, doon sa mga magkakabit pa. Diyan po sa Cotabato City, nagkakabit, meron kasing tinanggal Tapos pinalitan, ay yun po yung mga pinagbabaril na ilan. Diyan po sa Cotabato City, nung barangay and SK elections po yan. Wag naman sana, okay na siguro tanggalin, pero wag naman magbarilan. Nadagdagan pa ba yung mga election hotspots natin, Chairman? Dalawa lang po ang ating ating Comelec controlled area, ang Buluan, Maguindanao, sa sa South Maguindanao, at yung pong tinatawag yung ating Datu Udin Sisuat sa North Maguindanao naman po. May dalawa pa po tayong pinag-aaralan na maaaring mailagay sa Comelec control, Sir Angel, pero sa kasalukuyan ay pinag-aaralan pa rin po ito ng Comelec. Ayan. Naku, dami tuloy humabol. Kailan daw at saan boboto yung local absentee voters? Chairman. Po, yung mga local absentee voters, asahan niyo po ngayong araw na ito, i-announce natin kung saan lahat kayo boboto. Pero kapag nandito kayo sa NCR, dito po sa main office ng Comelec, pag po kayo mga sundalo, sa mga kampo po kayo boboto. Doon naman po sa mga may ahensya ng pamahalaan, dyan po sa inyong ahensya ng pamahalaan, dyan po namin dadalhin mismo yung mga balota para dyan po kayo makaboto. Para hindi na po kayo aalis doon sa lugar kung saan kayo naandyan. Yung mga major camps lang ang lalagyan, Chairman? Opo, yung mga major camps, lalo-lalo na po para sa PNP at sa AFP. Sige, abangan namin within today, ha? Ang mga posibleng announcement. Yes po, para po sa mga susunod na araw, makapanayam niyo muli ako at mai-announce natin officially. Sige. Chairman, ingat po kayo. Maraming salamat po. Ingat po. Thank you for joining us. Salamat po sa Angel. Mabuhay po kayo. Salamat po. Maraming salamat. Si Chairman George Garcia ng Comelec, ha? Inuulit na natin. Doon ho sa mga leaders naman, sabihan niyo yung inyong mga miyembro, para wag nang humantong sa away, karahasan, yung paglalagay lamang, simpleng paglalagay lamang ng mga campaign material. Wag niyo naman takpan. Diba? Yung iba kasi tamad nang bumili ho ng kawayan o kaya ng anumang uri ng pangsabit. Papatungan ho yung mga nakadikit na. Ay, away ho yan, maniwala ho kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Nahaharap sa kasong libel ang isang gubernatorial candidate sa Bohol at dalawang iba pang individual dahil sa below the belt na tirada naman ito laban sa isang politiko. Nagsampa ng reklamo ang re-electionist Bohol representative na si Maria Vanessa Aumentado, asawa ni Bohol Governor Aris Aumentado, laban kay Dan Nery Lim na tumatakbong gobernador ngayong halalan. Mahaharap din sa parehong kaso ang anak nitong si Dan Nery at dating barangay captain ng Tagbilaran City, Bohol na si Arlene Caraan. Ito'y makaraan silang magbitiw ng malisyosong akusasyon at sexual remarks laban kay Bohol Representative Aumentado sa isang radio program at ilang social media posts. Sa isang programa sa radyo, kinestyon naman ito ang identity ng bunsong anak ng mag-asawang Aumentado at sinabing iba umano ang tatay nito. May patusada rin naman ito sa social media kung saan inaakusahan bilang kurapa ang naturang Bohol Lady Solon. Ay, ang lupit talaga ng ng panahon ng kampanya. Yung iba talagang below the belt na ang tirada. Oras mo na sa buong kapuluan, 22 na makalipas ang alas 5 na umaga. Si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 26 na makalipas ang alas 5 na umaga.
Ay, magandang umaga sa mga suki natin overseas sa Midnight Singers ng San Diego, California. Kumusta na ho kayo, ha? Tuloy-tuloy pa rin ho yung kanilang roll out dyan po sa Canada, ha? Hindi, mukhang pabalik na ho yata ng US, ha? Magandang umaga po kay Sir Manny, kay Tita Cora, Sir Junior Bao, at saka kay Ma'am Lloyds, ha? At saka kay Sir Art at Tita Linda, ha? Magandang umaga po sa inyo. At sa lahat ng pabalik ng Pilipinas, baka kung magpapasalubong ho kayo, wag na hong imported na tsokolate. Meron na tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Itinanim po yan sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad ng cacao beans at pinaprocess yan para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. I-check din po ninyo yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate na available po naman sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Tangerine chocolate, produkto ng mga magnaniyog ng mga magsasaka sa lalawigan ng Quezon. Kasama din ang Agri-Party List sa isa pang survey ng mga partido na may malaking tsansang manalo sa nalalapit na halalan sa Mayo. Ito yung non-commissioned na Boses ng Bayan survey ng RPMD na isinagawa noong March 25 hanggang 31. Mula sa 5,000 respondents, sinasahang makakasigurong naupuan sa susunod na kongreso ang number 88 party list ni Congressman Willie Manoy Lee. Noong March 18 hanggang 24, pasik din sa winning circle ang Agri-Party List sa survey ng Octa Research, ganyan din sa survey ng Pulse Asia noong March 23 hanggang 29. Nagpasalamat naman ang mababata sa publiko dahil sa patuloy na pagsuporta sa mga bisyon ng partido tulad ng pagtatanggol sa agri-sector at mga consumer. Ang Agri-Party List ay aktibong nagsusulong din ng tunay reforma sa PhilHealth, kabilang dagdag na benepisyo para sa kanilang mga miyembro. Magandang umaga, Pilipinas! Maluwag pa daw sa kasalukuyan ang NLEX, lalong-lalo na yung mga papasok ng Metro Manila. Nandun si Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. May butag Kuya Angel. Sa mga oras dito Kuya Angel ay bagyang maluwag na ang mga motorista papasok ng Balintawak, galing naman at North Luzon Expressway. Ito nga papasok ng Balintawak. Lamang itong paakit naman ng Balintawak to Cubao ay medyo mabagal yung pagkatandala ng trapiko dahil doon sa galing ng Maynila at yung galing ng bahagi ng Cabanaba area ay dito bumabagal pagdating ng Balintawak hanggang Muñoz. Sa oras ito ko Angel, maluwag na rin yung mga paparating ng mga bus terminal, lalo na itong Pitoy Line galing ng Northern Luzon, galing naman sa mahabang bakasyon na. Pero kinumpirma naman ni Ginoong Rufin Ignacio, ang spokesperson ng Northern Luzon, na itong bahagi ng Balagtas at ang Bukawi, Bulacan ay nag-umpisa ng magpa-counterflow. Alas 4 pa lang nag-umaga kanina ko Angel, dahil doon naman natatabak yung maraming sasakyan na galing naman ng northern part ng Northern Luzon. At ito nga, meron ng mga safer lane na ginawa para mas mapaluwag at mapabilis pa yung papasok ng Metro Manila. Kaya medyo gumaan yung papuntang Balintawak, yung iba naman ay papuntang Skyway, diretsyo na ng bahagi ng Northern Metro Manila. Sa ngayon, itong bahagi naman ng EDSA at ang papunta ng Caloocan, mabagal na rin yung bigat ng trapiko dahil din dun sa dami na mapapasahero jeep na nag-aagawan ng pasahero sa mga oras na ito. RH23, Edwin Duque nagulat sa DSRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. Ito naman, abiso sa mga motorista. Nako, bad news. Matapos ang malaking rollback noong Martes Santo, nakaamba na naman ang taas presyo ng mga produktong petrolyo. Sa pagtaya ng DOE Oil Management Bureau, inaasang akyat ng 90 centavos hanggang 1.30 ang kada litro ng gasolina, 85 centavos hanggang 1.35 naman ang kada litro ng diesel. Inaasahan naman tataas ng 90 centavos hanggang piso ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, ang taas presyo ay bunsod ng sanksyon ng bansang Amerika sa Iran at pagbabawas ng produksyon ng langis ng OPEC+.
Ang penal na oil price adjustment ay inanunsyo bukas araw ng Martes. I-anunsyo today, Lunes, at ipatutupad naman tuwing araw ng Martes. Nagpahayag ng pasasalamat ang Aksyon Dapat Party List sa mainit na pagtanggap sa kanila ng mga residente ng Barangay Boso, Davao Oriental nitong bago magsimana Santa. Ayon kay Aksyon Dapat Party List No. 1 nominee, dating Agrarian Reform Secretary Randy Beganza, nagagalak sila sa pagpapaunlak ng mga residente ng Davao Oriental para sa isang consultation ukol sa kanilang mga buhay at pangangailangan. Napag-alaman ng Aksyon Dapat Party List ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, ang paglalagay ng pagkain sa lamesa ang problema ng mga taga-Barangay Boso. Isa sa mga nais ni Braganza ay ang paglalagay ng permanenteng Kadiwa Center sa buong bansa na siyang direktang mag-uugnay sa mga magsasaka at mga fisher folks patungo sa mga consumer upang bumaba ang presyo ng mga paninda. Nais din na Aksyon Dapat Party List na institutionalize ng Department of Agriculture ang agribusiness at marketing initiatives ng mga Kadiwa Food o Kadiwa Agri-Foods na magpapababa sa presyo ng mga binibili ng ating mga mamamayan. Nagpalala sa problema sa bullying ang nangyaring toga shaming sa Colonel Roberto Abelio National High School sa Lawaan, Antique. Ito naman ang ikinababahala ng ilan sa mga grupo din na nagre-react dito sa pamamahiya at pagbabantang ipapupulis pa ng isang principal ang mga estudyante na nagsuot ng toga sa isang graduation ceremony. Ayon sa mga netizen, hindi pinapupulis ang mga bata at magulang na nagsasaya lamang at hindi rin krimen ang malayang pagpapahayag at pananamit. Kaso nga itong principal na ito dapat talaga mabigyan ng leksyon bantakin mo. Pinaghubad ng toga yung mga estudyante, hindi na lang pinabayaan, ano ba naman yan? 106 Trabaho Party List na nawagan naman ng wage enhancement para sa mga manggagawa. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Ipinanawagan ng 106 Trabaho Party List ang tinatawag na wage enhancements para sa mga manggagawa sa bansa. Ayon sa 106 Trabaho Party List, mahalagang maipatupad ang living wage na makasisigurong magagamit ng mga empleyado upang mabili ang kanilang mga pangangailangan. Inihayag ng 106 Trabaho Party List ang wage enhancement na ito'y mayahalin tulad sa 200 peso wage increase sa military personnel kamakailan. Sinabi ng 106 Trabaho Party List na bagamat ang 200 peso wage hike sa military personnel ay may magandang hakbang, hudyat din ito na dapat matugunan ang pasahod sa ibang sektor. Kaugnay nito, inaprubahan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang 200 peso wage hike sa pribadong sektor sa ikalawang pagbasa at kung magiging batas ito, nasa 5 milyong manggagawa sa bansa ang makikinabang. Pero sa ngayon, minungkahi ng 106 Trabaho Party List na dapat magkaroon muna ng non-wage benefits na layong makapagbigay ng agarang tulong sa mga empleyado. Ipinaliwanag ng 106 Trabaho Party List na saklaw ng non-wage benefits ang transport at medical allowances para sa mga empleyado, bagay na kanila ring isinusulong. Nanawagan din ng 106 Trabaho Party List sa mga mambabatas na gawing prioridad ang komprehensibong pagreforma sa pasahod sa bansa na matitiyak ang kapakanan ng mga manggagawa at masiguro ang sustainability ng mga negosyo. Samantala, inaasahan namang mag-iikot pa ang caravan na 106 Trabaho Party List sa Malabon, Caloocan at Bungabong, Mindoro sa mga susunod na araw. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa human clinical trial. Diyan po sa Japan, mahabang human clinical trial, hindi testimonya at hindi po mga kwentong kutsero. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po naman, napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung pong commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang nagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog, para malabanan natin ang puyat, pagod at stress. At ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ho ng ultabayo.
Kung kayo po may mga concerns po, pwede ho kayo mag-text sa 0917-110-6580. Meron ho tayong mga medical experts na nakastambay, sasagutin ang inyo pong mga concerns. Ang Ultabayo po ay kauna-unahang postbiotic food supplement rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Pero wag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na minuto na makalipas sa alas 5 na umaga. Sa alas 5 na umaga, oy, piyesta pala ngayon dyan sa Asinggan, ha? Masantos siya kabasani, tsaka yamin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Ay, maganda umaga din po sa mga taga-Tacloban City. Magandang umaga sa mga taga-Bagak Bataan at magandang umaga din po sa mga taga-Shuttle Washington. Batiin na rin natin ang magandang umaga si Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Ambassador Hariang Ping, kumusta na ho kayo, ha? Picador Plato dyan po sa Bulacan. Siyempre, si Governor Lala Mendoza ng North Cotabato, magandang umaga din po sa inyo, Gob. At siyempre, magandang umaga kay Justice Max De Leon, maaga din pong nakatutok ho sa atin. Malu, ang nakalimutan mong batiin ng happy birthday si Dana Sandoval, ang spokesperson ng Bureau of Immigration. Ayan, ha? Ma'am Dana, happy birthday, ha? At, eto pa, magandang umaga din po kay Governor Joanna Valencia. Sabi nga nila, nagpapasalamat yung mga taga-Oriental Mindoro. At meron pong isang babaeng naninindigan para pagbuklurin ang mga politiko dyan po sa Oriental Mindoro at masolusyonan ang problema nila sa kuryente. Yan po si Ma'am Joanna Valencia. Sige, para ho doon sa mga naghahabol pa ng kanilang pang-outing, ito na po ang mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 9,000 pesos. Ano ha? Habang naliligo kayo, nagsha-shower kayo gamit ang Shield Bath Soap, ito na ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog! Ayan, ha? Ano kaya ang pinukpok na yan, ha? Ang isang item na hinahanap natin ay gawa sa metal, maraming butas, ginagamit sa konstruksyon. Yung pangalawang item ay dating dinevelop para sa mga lalaki, pero ngayon mas gamit na ng mga babae. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Ayan, ha? May mensahe tayong tinanggap mula kay Tunog Master Mabel Aribe. Ang sabi niya, wala pa pong winner ngayong araw na ito. Ayan. Habol na. Malamang umabot ito ng 100,000. Ano, ha? Hindi naman tayo madadali dito ng electioneering dahil ito po naman ay mahiwagang tunog. Magandang umaga sa mga taga-Omaha, Nebraska. Maganda umaga, Pilipinas! Napag-uusapan na lamang din po ang Amerika. Hinarang ng Korte Suprema ng Estados Unidos ang deportation ng administration ni Donald Trump sa mga di umano'y miyembro ng Venezuela Gang. Iba naman ito. Doon lang sa Venezuela Gang. Ito ay kasunod ng apela ng Civil Liberties Group matapos na hindi nagawang makapila ng mga naarestong individual na kasalukuyang nakadetene sa Texas. Sa desisyon ng US Supreme Court, hindi muna ipandireport ang manoy mga Venezuelan gang members na inaresto dahil sa paglabag umano sa 1798 Alien Enemies Act na nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pigilan at i-deport ang mga natives o mga citizens na kaaway ng bansa nang hindi dumaraan sa kaukulang proseso. Samantala, nanindigan naman ng White House na alinsunod sa batas ang ginawang hakbang ng administrasyon. Matatandang ginamit lamang ang nasabing batas sa tatlong beses noong panahon ng giyera. Kabilang narito noong World War II kung saan ang mga Hapon ay nakulong ng walang paglilitis at libo-libo naman ang ipinadala sa internment camp. Yung pala yun. Ha? So yung pagbabawal para lamang doon sa mga miyembro ng Venezuelan Gang. Maganda umaga, Pilipinas! Ito naman sa Japan. Sumigla ang sex tourism sa Japan dahil sa social media. Sa ulat ng The Manila Times, sinabi ni Arata Sakamoto,
head ng non-profit organization na Rescue Hub. Dumadami daw ang mga dayuhang lalaki sa Okubo Park sa Kabukicho Nightlife District. Matapos na makita ang mga video sa social media ng mga kababaihang nakalinya sa parke at nag-aalok ng sex service. Aba! Ayon kay Sakamoto, parami ang mga kababaihang pumapasok sa prostitusyon sa Japan dahil sa pangangailangang pinansyal. Kakalaban natin, may yaman ang mga Hapon, mga Haponesa. Kabilang sa nakakapekto sa kanilang pangangailangang pinansyal ay dulot naman ng COVID-19 pandemic. Kaya't murang ibinibenta ang kanilang sarili. Karaniwan din na niyang nagtutungo sa Okubo ay mula sa South Korea, China, Taiwan, North America at Europa. Ayon kay Sakamoto, nalaman ng mga foreigner ang nasabing sex tourism sa Japan dahil sa TikTok at saka sa Chinese na Bilibili. Ano yung Chinese Bilibili? App din yun? App. Chinese Bilibili. Alam ko dito, mga okay, may mga Bilibili. App yun, app. Okay. Ilan na niya sa mga video ay kinukuhanan ng may consent at minsan live na humahakot ng 100,000 mga views. Ay, sa mga magulang baka naman nabanggit natin ito, mami, puntahan din ng inyong mga chikiting lalong-lalo na yung mga minor de edad, bantayan ho ninyo yung mga pinagtititingnan ng mga yan at baka mami magsigaya, Nakikipag-ugnayan ng pulisya sa Anti-Money Laundering Council at iba pang ahensya ng pamahalaan para magsagawa ng extensive money trail para matukoy ang recipient ng 200 million peso cryptocurrency na sangkot sa kidnapping ng isang Filipino-Chinese businessman at ng driver nito. Ayon kay Police Brigadier General Jean Pajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police, multiple tranches ng mahigit 200 million pesos sa cryptocurrency ang inilabas ng pamilya bilang ransom. Ginit na Pajardo, mahalaga ang extensive money trail para matukoy ang pagkakakilanlan ng iba pang sangkot sa nangyaring pamamaslang. Bagamat hindi nito inilahad ang kasalukuyang direksyon ng kanilang investigasyon, sinabi ni Pajardo, posibleng hindi kidnap o ransom ang totoong motibo ng papatay sa naturang negosyante. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng pulisya ang 3 suspect ng nasabing pagpatay at tinutukoy pa ang ibang mga sangkot. Ito na naman yung pambansang pulisya. Biktima nga, biniktima na naman. Sinabi na nga po ng Chinese community na walang kinalaman ho sa Pogo yung biktima. Ito na naman, sinasabi, may iba ng mga angulo na naman. Hindi pa nga kayo sigurado sa inyong ginagawang investigasyon, nagpapalabas na naman kayo ng ganitong klaseng insinuation. Kaya nga nakikiusap ho yung pamilya. Biktima na nga sila. Huwag ho ninyong dagdagan pa ng panibagong sakit ng kalooban sa pamamagitan ng pagpapalabas ng hindi naman beripikadong impormasyon. Ay, nako talagang piyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, nako, eto na naman. Pinabulaan na ng Philippine National Police ang kumakalat na balita hinggil sa manoy pagdukot sa ilang high-profile business personalities. Sana naman hindi nyo pangalanan ito kalaunan Ayon kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, walang katotohanan ng naturang report at hindi niya nila hahayaan ang pagkalat ng fake news. Ginit na Marbil, ito isang criminal offense at titiyakan nilang mananagot ang sino mang mapapatunayang nagpapakalat ng maling impormasyon. Sa ngayon, inaalam na rin ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga suspect na nasa likod ng nabanggit na disinformation sa social media. Alam mo ninyo, habang kayo nagpapalabas ng ganitong klase ho ng mga pahayag, lalong nawawalan ho ng kumpiyansa mismong yung mga nagiging biktima. Kaya, diba? Siguro ang pakiusapan ho ninyo, yung mga ito, lang hirap talaga kontrolin ng social media, Ay, sus, paano ba kaya natin to, Kasi pati tuloy yung mga, mga kaibigan ho natin, sa Chinese community, may nababahalang sinabi, may nadukot daw na ganito, ganyan. Mabuti na lang, meron na tayong access. Agad natin binerify doon sa isa sa mga anak. Sabi niya, no, there's no truth for that. Ang source, sabi nila, yun ang problema ho namin. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Ayan, si Gilbert Badua ng Omaha, Nebraska, USA. Good morning. Ay magandang umaga din po sa mga taga Morong Bataan, ha? Tsaka yung mga taga Tacloban City, ha? Magandang umaga din sa mga taga New Jersey, US of A. Ayan, tapos meron ho dito yun daw kasi mga bata hindi marunong sumunod sa rules. Alam ho ninyo, wala naman talagang rules na nagbabawal gumamit po ng toga eh. Sinabi na ho ng DepEd. Pero yung sirain mo yung kaligayahan ng mga kabataan during graduation, palagay ko yun ang wala sa lugar, ha? Palagay na natin, meron kayong internal rules na ganun, di ba? Nakita mo yung mga magulang talagang ginastos yan. At saka, bakit during graduation mo yun ipatutupad, yung kautusan mo, at pilit mo ipatatanggal para napaka-KJ mo naman? Bakit nung graduation ba nung principal na yun, hindi ba siya nagtoga? Diba? Wala ho talaga sa lugar. Pagka nakita ho ninyo na yun yung magpapasaya, bakit ba? May mawawala ba naman dun sa mga bata, ha? Teka muna. Magandang umaga din sa mga birthing centers ng mga kumadrona natin all over the Philippines. Lalong-lalo na dyan po sa Sorsogon. Diyos marahing aga sa mga kababayan natin dyan sa Sorsogon. Si Board Member Bing Solis nga pala. Good morning, Ma'am Bing Solis. At saka si Professor Andy Pereria. Happy viewing! Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo ho ay naghahanap na magandang investment opportunity din po. Mayroon ho dito sa Binangonan, Rizal, St. Monique Ballet, the most prestigious project yan po sa Binangonan, Rizal. Tingnan po ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story townhouse yan with balcony na meron 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. At ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Kung pangarap po ninyo pagkagising po ninyo ang sasalubong sa inyo magandang tanawin at malamig na simoy ng hangin para bang buhay mayaman, ha? Luxurious living but affordable housing, yan pong inaalok sa atin ng St. Monique Ballet, the most prestigious project, yan po sa Binangonan, Rizal. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga Malabon City at mga suki natin dyan sa Brunei, Darussalam. Karamihan o 82% ng mga road crash victims na naitalong ngayong buwan ay walang suot na helmet o seatbelt. Batay sa tala ng Department of Health mula April 13 hanggang April 17, sumampa sa 288 ang kabuang bilang ng mga kaso ng road crash sa bansa. 235 sa mga ito ay kinasasangkutan ng mga individual na hindi gumagamit ng safety accessories. Lalong-lalo na yung mga nakaupo sa likuran, ha? Kadalasan yung mga nandun na sa backseat na passenger. Naku, hindi ho nag-seatbelt yan. Pumalo naman sa 4 ang kumpirmadong patay matapos ang aksidente sa motorsiklo. Ang palala ng Department of Health sa publiko, ugaliin ang pagsusuot ng helmet tuwing nagmumotor at gumamit din ng seatbelt kapag lula naman ang mga sasakyan. Problema lang yung mga jeepney natin na luma, wala nga seatbelt. Iwasan din ang anumang distraction sa daan at manatiling mahinahon, kalmado, unawain ang kapwa motorista. Hindi dapat magkaroon ng puwang ang init ng ulo. Ayan, ha? Ayan, kaya siguro nakamainam sa mga nagbumotor, kung hindi nyo naman kayang kontrolin ang sarili nyo, huwag na magtapang-tapangan. Sabi nga nila, pinakamainam na depensa ay ang pag-iwas. Ayan, ha? Di ba? Baka mamaya, hindi mo alam kung sino yung makakaaway mo, Iwas na lang para humaba ang buhay. Hindi naman karuwagan ang pag-iwas sa away. Yan po ay self-preservation. Ayan, ha? Ay, nako, kinakit. Ay, kung bakit naman kasi, alam ho ninyo, isa pang problema, kahit ganong ingat mo sa kalsada, kung ang kasabay mo naman, mga non-appearance na mga sasakyan at nagpunta lamang sa mga smoke emission center, wala ka talagang kalaban-laban. Ikaw na compliant ka sa lahat ng mga regulasyon. Baga no rehistro yung sasakyan, dumaan ka sa Motor Vehicle Inspection System, MVIC.
Tapos ang kasabay mo, dumaan lamang sa smoke emission center, non-appearance pa, nagbayad lang, wala ka talagang kalaban-laban, di ba? Kaya pakiusap po natin sa DOTR, tanggal na ho ng lisensya yung mga smoke melting center na yan o smoke emission center, na lalong-lalo na ho yung mga pumapayag ng non-appearance. Dahil yan po ang nagdudulot ng problema ng aksidente sa mga lansangan. Maganda umaga, Pilipinas! Gatas ang baka kasi yan kamisa ng mga LGU diba? Hindi ko maintindihan. Kaya nagpo-promote ng safety, pagkatapos tinotolerate nyo, binibigyan nyo pa rin ng permit yung mga ganyang klase ho ng mga establishmento na matagal na hong dapat tinanggal, tinanggalan ng permisong mag-operate. Ay, nako. Kaya talaga yung mga lagay-lagay na yan, lalong-lalo na ho sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Dan ho tayo nagkakaroon ng problema, ha? Paano po, di susunod po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, siya ang Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po sa mga iniwang aral sa atin ng isang French philosopher at art critic, si Denis Diderot. Ang sabi po niya, we swallow greedily any lie that flatters us, but we sip only little by little at the truth that we find bitter. Ako, lalong-lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Talagang tagos to the bones itong pahayag na ito, itong iniwan na ito ni Denisa. 2x2, susunod na sa ilang saglit. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 6 na umaga.